Ngayong gabi, Anak at ina muling nagkita matapos ang mahabang panahong pagkawalay. anong nakakagimbal na sekreto ang mabubunyag? Tapos nanahimik siya. Tapos iyak siya ng iyak. Huwag palampasin ang mga revelasyong magpapayanig sa inyong puso sa pagpapatuloy ng Myla Lim Story dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Welcome to the 700 Club Asia. Kahapon nasaksihan natin ang matinding hirap na dinanas ng pamilya ni Myla. At sa pag-asang mabuo muli ang pamilya, lumuwas ng Maynila ang kanyang kapatid na si Tony para hanapin ang kanilang ina. Ano kaya ang magiging buhay ni Tony sa Manila? At anong sikreto ni Myla ang mabubunyag? Sabay-sabay natin alamin sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Sabi ng kuya ko, alis ako kasi hanapin natin yung tatay natin at pahirapan natin. Iparanas natin yung sitwasyon ng ginawa nila sa ating buhay. Dala ng galit, lumuwas ang kanilang panganay na kapatid na si Tony patungong Maynila upang makipagsapalaran. Ngunit unti-unting nagbago ang kanyang puso nang siya'y kupkupin ng isang Kristiyanong simbahan. Doon din siya bagong nakakilala sa Panginoon talaga. Hanggang nilagay sa kanyang puso na mag-aral siya ng Bible School. Pinagsabay ng kanyang kapatid ang pag-aaral, paglilingkod bilang church assistant at pagtatrabaho upang maiahon sila sa hirap. Naging daan din ito upang matagpuan ang kanilang ina na nooy may bago ng pamilya. Gayunman, umasa pa rin sila na mabuo ang kanilang pamilya, kaya't inayos ng kanilang kapatid ang pag-uwi ng kanilang ina sa probinsya kasama ang bagong pamilya, maging ang anak ng kanilang amain at doon muli silang nagkasama. Subalit hindi naging madali ang lahat. Iba na yung pakiramdam kasi may nanay ka pero mayroong ibang pamilya. Marami siyang reklamo sa akin, siyempre dahil hindi naman kami magkasama. Baga, hindi niya ako maunawaan, hindi ko rin siya maunawaan. Hindi kami talaga magkasundo. Ngunit higit pa rito, isang bangungot pa ang nais niyang takasan. Kasi sa probinsya, pagdating ng 6 o'clock, tulog na dapat ang lahat, tsaka madilim na. So wala namang mga ilaw. Mga around 7 or 8 may gumagapang. Hanggang dumadating sa point na ginagawa na niya yung mga bagay na talagang gusto niyang gawin sa akin. Tapos natatakot ako kasi hindi ko alam kung sino. Wala din sa isip ko na sila, baka may ibang tao lang. Paulit-ulit lang po din yung nangyayari. At hindi din po ako makapagsumbong. Pag nagsumbong ako, sinong maniniwala sa akin. At kung pag nagkwento ba ako kanino, sino ko ang kukwentuhan ko. Yung buhay ko na takot na nga lagi, nangangamba, mas dumoble pa. Pag dumarating na ng bandang 3:00 na, parang gusto kong hilahin ang gabi na maging liwanag lang kasi yun yung mga gabing hindi ko maintindihan ano ang pwede na namang mangyari sa akin. Wala na pong kwenta yung pagtingin ko sa sarili ko. Baga sa salamin, durug-durug na. Yung tanong ko lang, bakit ko nararanasan? Hindi naman ako naging masamang anak. Sinubukan ni Myla na ibaon sa limot ang bangungot ng nakaraan nang dinala siya ng kanyang kapatid na si Tony sa Maynila. Sa paglipas ng panahon, natagpuan niya ang pag-asa sa salita ng Diyos sa impluwensya ng kanyang kapatid. Hindi dahil sa sinabi niya magsimba kayo, dinaan niya kami sa prayer at nakita namin kung sino at ano siya noon at paano siya binago ng Lord. Ngunit tila hindi pa rin tuluyang makawala si Myla sa anino ng nakaraan nang sumunod ang kanilang ina sa Maynila at nanirahan din sa simbahan kung saan sila nanunuluyan. Di nagtagal, muling naranasan ni Myla ang pang-aabuso. Nanatiling palaisipan kung sino ang may kagagawan at nanatiling tikom ang kanyang bibig. Hanggang sa... maaga pa tayo bukas ha, marami pa tayong gagawin. Ikaw, maaga daw tayo bukas. Ang lakas-lakas mo din humili. Hindi kaya ako yun. Basta ako, pag tulog ako, wala akong naririnig na hili. Kaya nagagawa ko yung mga yon. Ano? Wala yun. Ano pala uli yun?
Hindi ka kasi nakikinig. Tapos bigla akong kinabahan. Sobrang kabang-kaba ko. Tapos sabi ng Lord, siya yung gumagawa sa'yo. Sobra ako nasaktan kasi tinuring ko siyang kuya eh. Hindi na to mauulit. Upang matigil ang pangmomolestya, lumayo si Myla sa kinikilalang kapatid hanggang sa naglakas loob siyang isiwalat sa kanyang ina ang tunay na pinagdadaanan niya. Napagsamantalahan po ako. Ano? Sino may gawa sa'yo niyan? Sinabi ko na yung pamilyang mayroon ka, yan yung dumurog sa buhay ko. Tapos nanahimik siya. Tapos iyak siya ng iyak, kinausap talaga yun ng nanay ko. Parang dumistansya siya sa akin. For the first time na mayroon akong nasabihan, nanay ko pa, sobrang gumaan yung bigat na naramdaman ko. Para akong nakawala, nakalaya doon sa pagkakakulong ko. Matatapos na kaya ang kanyang pasakit, abangan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. You know, when you're at that age, Joyce, your mind is so confused, so innocent, and you really don't know what's going on in your body and who's doing that to you. Is it wrong? Is it right? Is it an invasion of your innocence? Siyempre, walang kamalay-malay yung bata, tapos yun ang mangyayari sa kanya. You know, sexual abuse, especially sa mga children na ganyan, unfortunately, it happens in our country. And ako para sa akin, no, honestly, if you want to prevent sexual abuse, you need to talk to your sons. Kailangan kausapin mo sila. Habang bata pa lang na ang mga bagay-bagay na ganyan ay hindi dapat nilang gawin. Kahit ang inyong mga anak na batang babae, you need to talk about it. About the parameters, no? Yung mga boundary. Kasi kapag ito, hindi pinag-uusapan sa pamilya, hindi nagsasalita ang nanay, ang tatay, hindi nagwa-warning. Anak, pag may gumawa sa'yo ng ganito at hinawakan ka dito sa maselang bahagi ng iyong katawan, maling-mali yan. Sumigaw ka, pumiglas ka, at ipaglalaban kita. Ang mga bata kasi hindi naman, syempre ayaw din nilang may magalit sa kanila. At yung tanong ni Myla, sinong maniniwala sa akin? Kaawa-awa talaga. Kaya if you are suffering alone in silence, all I can say is, I'm so sorry that this is happening to you. Yes, it is tough. Siguro iba naman ang iyong pinagdadaanan dahil may kanya-kanya naman tayong silent battles. Pero kapatid, whatever battle you're going through, there is hope in Jesus. We saw that in the life of Myla. He cares for you more than you realize. Naramdaman niya ang pain, shame, sorrow habang nakapako siya sa krus, pero hindi doon nagtatapos ang malasakit niya sa iyo. He wants to heal. He wants to renew your life gently. 1 Peter 5:7 says, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi lamang mga alalahanin, pero maging ang ating buong buhay ay pwede natin ipagkatiwala sa ating Panginoon Jesus. If you are touched by what I am saying, and if you are touched by the story of Myla, this is your time to accept the Prince of Peace in your life. Let's pray right now. Lord Jesus, Panginoong Jesus, hindi ko alam kung bakit ko ito pinagdadaanan. But I saw the change in Myla. Nakita ko yung pagbabago sa kanyang buhay nung tinanggap ka niya. And I want the same thing too. Alam ko, Lord Jesus, makasalanan ako. I make the wrong choices and I live in fear at hindi kita naiisip. But starting today, I want to make you my Lord and my Savior. I declare to the whole world that what you did on the cross saves the whole world. Your blood was poured out for me and I believe in this. This is my choice, Lord Jesus. Please enter my heart. And I pray that you will be my guidance for the rest of my life, that you will walk with me, that you will carry all this load with me, and that you will heal me from my brokenness. And I trust and I pray, Lord Jesus, that you give me a family, a church, people who will lead me to you, Lord Jesus. Heal me
and be with me for the rest of my life. Amen and amen. Amen, amen. Sa ating pagbabalik, makakasama natin sa studio si Myla Lim. Paano siya nakabangon mula sa masamang alaala ng pang-aabusong nagawa sa kanya? Ang iba pang katanungan at kasagutan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia, diyan lamang kayo. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Nananalangin para sa mga taga Cebu at sa lahat ng naapektuhan ng kamakailang lindol. Ipagkaloob mo po ang katiwasayan sa mga nagdadalamhati, tulong sa mga nawala ng tahanan at kabuhayan, at kagalingan sa mga nasugatan. Iligtas mo sila mula sa kalungkutan at pangungulila. Bigyan mo rin po sila ng pag-asa at tibay ng loob upang muling makabangon. Pagpalain mo po ang mga tumutulong, naway magkaisa ang komunidad sa pagkakawang gawa at malasakit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome back to the 700 Club Asia. Mula natin makakasama dito sa studio si Myla Lim. Thank you, Myla, for joining us. Hello, Myla. So, we are continuing with your story, no? And we reached the point na si Kuya Tony mo lumuwas ng Maynila. How old were you nung umalis siya? 9 ka na. And then, close ka ba sa Kuya Tony mo? Opo, siya po yung kinilala kong mula nung namatay yung lolo ko. Siya na po talaga ang nag-aruga sa amin. Siya parang yung father figure mo. Oo. So, kamusta ang buhay mo nung umalis siya? Nahirapan po kasi wala siya. Tapos iniwan lang din ako dun sa dalawa kong kuya na naghahanap buhay din po sila nung wala ang kuya ko. So, ako lang lagi mag-isa sa bahay. So, anong ginagawa mo? Isang 9-year-old na naiwan mag-isa sa bahay. At that time, hindi ka nag-aaral, ano? Opo. Oo. What do you do? Sa bahay lang po. Parang masunuring lang bata pag sinabi po ng kuya kong diyan ka lang kasi maghahanap kami ng makakain. Kung paano nila ako iniwan, doon lang din po ako. Hihintayin ko lang po sila. Mabait talaga ito. Oo nga. So, nang bumalik ang nanay mo sa probinsya, kasama ang bago niyang pamilya, so ano ang naging reaksyon mo noong mga panahong yun? Una ko pong naging reaksyon, parang, eto na ba, magkakaroon na ba ako ng panibagong pamilya na masisilungan, na mararamdaman kong may nanay pala talaga ako. Mm-hmm. So, yun po. So, ano ang mga pagbabago sa buhay nyo nung nagsama-sama ulit kayong pamilya? Meron ba? Ang nagbago po, kasi syempre bago ko lang din po silang nakakasama. Tapos parang yung pagbabago na nakakakain na ako ng bigas, ng kanin. Thank you, Lord. Yung naroon na umaga, tanghali, gabi, may nakakain na hindi kagaya nung na lugaw lang sa umaga, kinabukasan uli, hindi ko alam kung may makakain pa. Oo. Pero, balikan natin yung isang masakit na bahagi ng iyong buhay, yung pang-aabusong naranasan mo. Ano ang mga dahilan, no, kung bakit pinili mong maging quiet? Isa po sa dahilan ko yung takot. Tapos nakita kong ang nanay ko masaya sa bago niyang pamilya, ang mga kuya ko okay na rin ang buhay. Natakot akong magsabi, baka yung sasabihin ko hindi rin sila maniniwala na nangyari sa akin. Or yung sasabihin ko maging dahilan para mawasak uli ang pamilya na inaakala kong buo. Baka hindi ako paniwalaan kasi napapanood ko sa TV ng kapitbahay ko na pag may naaabuso, imbis na paniwalaan, sila pa yung nadidiin na parang sila yung may kasalanan. Sila pa yung parang masama. Opo. Oo. Pero, obviously, ilang taon ka na by this time? Nung nangyayari itong pang-aabuso nung 9 po. Still 9, oo. So,
Wala ka bang suspicion kung sino itong gumagawa sa'yo ng bagay na ganyan? Wala po. Matagal na panahon ko pa po yung natuklasan na mula 9 years old ako. Natuklasan ko po yata yun, magsi-16 na ako. Kung na siya pala yung gumagawa nun. So it took all that time. At dahil accidental na nasabi niya na nagagawa niya yun sa'yo. Saka ko lang na-confirm. Oo, dun mo na-confirm. Yung kutob po ng dibdib ko, grabe. So sa tuwing nagpa-flashback ang pangyayaring yon, paano mo ito hinaharap? Sobra po akong natatakot. At naiisip ko na wala talagang safe sa mundong ito. Kahit sa pamilya mo o sa loob ng tahanan. Kasi doon dapat safe ka eh. Oo. Pero nung sinabi mo sa mami mo, we saw in the story kanina, did you feel safe? Nung sinabi ko po sa kanya... Na sinumbong mo na? Opo, may parang nakaramdam din ako na nasaktan siya na nangyari pala sa akin yun. Hindi niya po akalain na, kasi nung sinabi ko sa kanya na nangyari yun sa akin, mama, ganito yung ginawa sa akin nung ano. Tapos parang umiiyak siya. Hindi siya naimik, pero umiiyak siya. Nararamdaman kong umiiyak siya. So, sa palagay mo, naniwala siya sa'yo? Opo. Pero sinigurado niya kung sino. Kasi tinanong pa niya ako, sino ba talaga? Sigurado ka ba na siya? Oo. Hindi ba yung stepfather mo? Sabi ko, hindi po. Paano mo nalaman? Doon nga po, doon sa isang kwentuhan. At doon na nagsabi niya na... He accidentally mentioned it. Nasabi niya na kaya pala nagagawa ko kasi parang tulog mantika ka. Tapos biglang kinabahan ako. So, anong ginawa? Walang concrete na ginawa ng mami mo sa step brother mo na let's say he cannot sleep anymore in the room, he has to sleep somewhere else. Meron ba siyang ginawang hakbang na alam mo talagang hindi mangyayari yun? Not because lang na-expose siya, pero merong ginawang hakbang na parang binan siya dun sa, let's say, to go near you or to sleep near you? Hindi po ganun ang nangyari kasi nung malaman po yun ng nanay ko, yun po yung panahon na mag-aasawa na ako. Kaya wala pong ganung mangyari. Tapos nung nalaman niya yon na sinabi ko, wala na doon yung stepbrother ko. Hindi na sila nakatira sa amin. Okay. So nung bumalik sa kanya, alam ko sa kanya yun kinumpronta kung totoo yung nangyari. Okay. At nabanggit mo doon na parang nabunutan ka ng tinik. Can you share yung bakit kaya yun yung feeling mo at hindi ka natakot or hindi ka nagalit? Na nung makita ko po yung... nung nasabi mo finally sa nanay mo. Na ano ko parang ito na yung pagkakataon na malaman ko na ito yung nangyari sa buhay ko nung mga panahong wala ka. Na akala mo kayo okay lang naging buhay nyo, pero ito yung mga pinagdaanan ko nung wala kayo. So, Myla, sa mga nangyari sa'yo, nagkaroon ka ba ng pagtatanong o pagtatampo sa Panginoon na para bang kailan ito matatapos, Lord? Parang paulit-ulit, different area, different circumstances, pero para bang, kumbaga, the same sin. Hindi po ako noon nagtanong kasi wala pa akong idea sa Diyos. At kung naririnig ko mang may Diyos, bakit nangyayari yun sa akin? That's why. So, hindi ka na gano'n sa Kanya? Hindi po. Kasi kung may Diyos talaga, bakit iniwan ako ng mga magulang ko? Bakit nangyari yung mga ganong sitwasyon? Kasi kung may Diyos, dapat wala ako sa ganong sitwasyon. Dapat complete ang family, ganon lang po yung ano ko. Yeah. So you were struggling with these questions during that time. Okay, so if you can visit that girl, kung pwede mong balikan yung time na yan at pwede mong kausapin ang sarili mo na yun yung tinatanong mo kay God, ano ang sasabihin mo sa sarili mo? Anong sasabihin mo kay Myla when she was 10 years old you go. Or 12 years old? Kung nasa harapan po ako ng Lord or ako? No. Anong sasabihin mo? Sarili ko. Sa sarili mo. Sarili nung 12 mo years ngayon, old ka. Anong mabibigyan mong payo o advice? What will you tell yourself? Anong sasabihin mo? Kung makakausap ko yung sarili ko sa panahon noon na hindi ko akalain na mapagtatagumpayan ko. Hindi ko akalain na yung pinagdaanan kong napakadilim, napakasalimuot, na malayo sa hinagap na yung buhay na kinalalagyan ko nung 9 years old ako. Kahit tumingin ako sa langit at tumingin ako sa kaliwa at kanan, sobrang labo ng aking hinaharap. Pero
Iyon pala ay nasa plano ng Lord na kailangan kong pagdaanan proseso para mas lalong makita ko ang kapangyarihan niya na kahit anong dilim, kahit anong sitwasyon ng pinagdaanan, kahit dinurog man ako ng panahon, kaya akong buhin ng aking Panginoon. Amen. Amen and amen. So, in other words, relief and restoration is coming. The hands of the Lord are not too far away to reach and touch you and heal you. Pero nung sa panahon na yun, no, Myla, hindi mo pa kasi kilala si Lord God. So, ano ang nagbigay sa'yo noon ng pag-asa to continue living? Buti hindi mo naisip yung gumawa ng masama or take your life. Noong mga panahon din na yun, nangyari din po yun na talagang isang beses na nasa CR ako, pero nakita ko masakit pala, mas masakit pa doon sa mga pinagdaanan ko kung mawawala lang ako ng ganito. Tapos unang-una ang naiisip ko po yung kuya ko na nagsakripisyo sa amin. Na mas mahihirapan sila na mawawala lang yung buhay ko ng ganun lang, nang dahil sa pinagdaanan ko. Well, praise God talaga for your brother, your Kuya Tony, di ba? So, nang makilala kay Lord ang Kuya Tony mo, makilala niya si Lord, ano ang mga nakita mo sa buhay niya na naging inspiration at pag-asa para sa'yo? Marami po. Unang-una yung hindi pa man siya nakakilala sa Panginoon, yung pangarap na ang buhay namin hindi mananatiling nasa ibaba. Hanggat nag-aaral ka, sinisikap mong abutin ang pangarap mo nang wala kang tinatapakang tao, maaabot mo. At nung makakilala na siya sa Panginoon at natutuong nakakilala sa Panginoon, nakita ko po yung pagbabago kasi siya yung taong napaka mainitin ang ulo kasi waray po siya eh. Ang ikli po ng kanyang pasensya. Palaban po. Kasi sa dami na po ng pinagdaanan niya sa buhay, nakasama kami na parang kailangan niyang i-defense ang kanyang sarili kasama namin. Kahit bata pa siya, matindi po ang kanyang naging ugali. Oo, alam mo Myla, I am so thankful na si Kuya Tony mo, no, revenge yung purpose niya. Pupunta siya sa Maynila para sa revenge. Ang nakuha niya ay renewal of life in Christ. Diba? Nagbago siya at dahil sa kanyang pagbabago, naging Kristiyano ka rin. Nakilala mo ang Panginoon dahil sa Kuya Tony mo. Kaya I'm very thankful for him. So, Myla, through everything you've been through, lahat ng pinagdaanan mo, nagpakita ka ng great courage, nagpakita ka ng lakas. Ano ang mensahe mo sa mga taong nakakaranas din siguro ngayon ng pang-aabuso, pero sila ay nananatiling tahimik hanggang ngayon? Para sa akin po, ang gusto ko pong mensaheng iparating sa kanila, huwag silang manahimik. Kasi pwede naman silang makalaya doon sa sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. The more na nananahimik sila, kinukulong nila ang kanilang sarili sa mga sitwasyon na pwede naman silang palayain ng Diyos sa anumang sitwasyon na kanilang pinagdaanan. At higit pa ang mararanasan nilang kalayaan noon at ngayon at sa hinaharap na pwede nilang makamtan. Wow. Amen. Amen. Thank you, Myla. Those are very strong at those are very powerful words. And I pray that the Holy Spirit, that our good Lord Jesus, that our Father God is going to bless you in the coming days. He's going to bless your marriage and He's going to bless your children. Amen. And they will have beautiful futures and they will not experience this kind of abuse. Amen. And you will be a shining light to many people who are looking for the same freedom. Amen. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento ni Myla. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang, kaya abangan yan bukas. Marami ring dapat abangan sa aming pagbabalik, kaya stay with us. Ang pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day Reading Plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life.
John. We're gonna need a bigger boat! He is the light of the world. We are inviting you to watch the animated film Light of the World, showing na this November 5 in cinemas nationwide. And here are 3 simple ways that you can be part of this inspiring movie experience. Number 1, watch the movie with your kids, family, friends, office mates, or relatives. Enjoy it together and make it a meaningful bonding time. And number 2, sponsor a block screening for your company, your school, church, or group of friends. It's also a unique and memorable way to celebrate a birthday or other special occasions. Contact CBN Asia for more information. And number 3, help us spread the word by sharing about it on your social media. Your support can make a big difference. So, see you at the movies on November 5. In Push Pilipinas, we're excited to stand with you in prayer, lifting up your requests to God and celebrating His powerful answers together. And right now, we'd like to pray for the requests posted on the 700 Club Asia Facebook page. Galing ito kay Geraldine. Sabi ni Geraldine, please pray that my adjusted medicine for my bipolar disorder will be effective to make me sleep. Very well, thank you. Lord, in the name of Jesus, we stand with Geraldine and we declare in your mighty name, Lord, that polar disorder, and we command that polar disorder to get out of Geraldine right this very moment. Lord, we speak healing and wholeness to her body and mind in Jesus' name. Amen. And amen. Oh, ito naman galing kay Cedric. Please pray for my son and his wife for the restoration of their relationship. Let's pray right now. Lord God, your design is for marriage to be beautiful and to last a lifetime. We pray na magbalikan ang mag-asawang ito. In the name of Jesus, heal their relationship. Amen and amen. Amen and amen. Kung sinagot ni Lord ang ating dasal, balitayan nyo naman kami para sabay-sabay natin pasalamatan ang ating Panginoon. At kung mayroon ka pang prayer requests, pwede kayong tumawag sa ating 24/7 Prayer Center or you can post your message on our social media accounts. Patuloy tayong mag-pray until something happens. Come to Jesus, He is ready to help you. Psalm 37:23-24 reminds us, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. Napakaganda ng verse na yan. Amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan, stories of hope, faith, and love. Help us bring light and inspiration to more people through the 700 Club Asia. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or message us on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. God bless you more and more. Bye! Isang binata ang nagpumilit na makapasok sa kanyang puso. Subalit, bata pa pala siya noon, 14 lang siya yata noon. 24. Sabi ko, Toto, ikaw wag kang ganyan. Saan hahantong ang pagtingin ng binata sa kanya? Mahuhulog din kaya ang loob ni Myla? O mauuwi rin ba ito sa kabiguan? Abangan bukas.